Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay gulat na gulat ang isang master ng Murem Alliance dahil sa ang dumating ay si Asara, ang kung sino na nagawang pagharian ang lugar ng kapatagan, ang Great Hung Clan's chief. Nang makalapit ito ay agad naman niyang sinabi kay Kang Soa na matagal-tagal din mula ng huli nilang pagkikita, sa isip naman ng representante ng Northern Sea Ice Palace na narinig na nito ang mga kwento sa mga nagawa na nito. Ngunit ito ang unang beses niya na makikita ang taong ito, at ang taong ito pala ang malaking tao na si Asra, ang chief ng Great Hung Clan. Nang lumapit naman ito kay Kang Soa, ay napasabi naman ang kasama nito na mukhang masyado itong lumalapit sa kanilang commander. Agad naman itong iniangat ang kanyang kamay, upang bumati at makipagkamay, matapos ay agad naman na sumanya si Kang Soa sa kanyang mga kasama, upang ihatid ang handog nila para dito. Matapos naman na maibaba at mabuksan ang nilalaman ng bawat mga kahon, ay sinabi nito na nais nilang magpatuloy sa kanilang paglalakbay sa kapatagan upang magawang makapunta sa Northern Sea, na masaya naman na sinang-ayunan ni Asara at sinabi na wala na itong dapat pa na ikabahala tungkol dito. Sa kabilang banda naman ay napapasabi ang representante na mukhang nagiging maayos ang mga pag-uusap ng dalawa. Dahil dito ay napatanong naman ng isang master na kung naiintindihan ba nila ang kanilang mga pag-uusap. Sabi naman nito na ang Northern Sea at ang Great Plains ay magkatabi lamang sa isa't isa, ang mga ito ay nakikisalamuha at nakikipaglaban sa kanila ng madalas kaya naman ay alam nito ang kanilang lengguwahe. Dahil dito ay napasabi na lang ito sa kanyang isip na mukhang magagawa nilang makapunta sa Northern Sea Ice Palace nang walang kahit na anong problema sa lugar ng kapatagan. Ngunit masyado na silang matagal na nag-uusap hindi gaya ng kanyang inaasahan. Nang bigla naman na nagalit si Asara sa kanilang pinag-uusapan, dahil dito ay bigla naman na nagtaka ang second strategist sa mga nangyayari, at sabi nito na ang Great Hung Clan ay mukhang hindi samasang-ayon sa kanilang mga pinag-uusapan, kaya naman ay tinanong na nito ang representante na kung maari ba niyang sabihin dito ang kanilang pinag-uusapan. Agad naman siyang sumagot at sinabi na hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa kanya. Sabi nito na ang kanilang squad leader na si Kang Soa ay humihiling sa Great Hung Clan na pahintuan ang lahat bukod sa kanila na Orthodox Murem Alliance na makadaan sa kanilang lugar ng kapatagan, dahil dito ay nabigla naman ang second strategist sa kanyang narinig. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad naman na nagpatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakbay. Nang bigla naman na nagtanong ang vice chief nito na si Sora Chu, na kung talaga ba nagagawin niya ang nais ng taong labas na iyon, masaya naman niyang tinanong ito at sinabi na kung bakit niya naitanong iyon, at kung natatakot ba ito dahil ang mga iyon ay mula sa Jiangho, at hindi niya inaasahan na ganito siya mag-react dahil doon, kahit pa ilang digmaan na ang kanilang pinagsamahan ng magkasama. Sabi naman nito na ang mga tao sa Jiangho ay lubhang mapanganib, dahil ayon sa narinig nitong balita mula sa kanilang mandirigman na si Butchoy ay totoo nga iyon. Dahil dito ay agad naman na tinawag ni Asara ang mandirigmang si Butchoy, na agad din naman na lumapit sa kanila. Matapos ay tinanong niya ito na kung ang sinabi ba nito na ang puwersa na naglalaban sa lugar ng Zhongyuan's Jiangho ay ang demonic cult at ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sects. Agad naman niya itong sinang-ayunan at sinabi na ayon sa mga nakalap niya na impormasyon ay ang pinuno ng demonic cult ay napakalakas at tinatawag ito bilang ang Demon God. Napasabi naman ito na masyadong arugante ang titulo nitong Demon God, at papaanong ang isang hamak na tao lamang ay maglalakas ng loob na matawag na isang Diyos. Ang dating chief ng Great Hung Clan ay naging interesado sa martial arts dahil sa palagi ang alitan na mayroon sa mga tao sa Jiangho, at dahil din sa ginawa nilang pagnanais na sakupin ang Zhongyuan para sa kanilang mga teritoryo. Dahil dito, ay nagpadala siya ng mga tauhan sa Jiangho sa Zhongyuan. Kaya naman dahil dito ay ang mga hindi magagapi na mga martial artist ay ginawa sa tagal ng 3 henerasyon, na nagsanhi ng pagkuha ng Great Hung Clan sa buong kapatagan. Nang bigla naman na nagtanong si Asara sa vice chief na kung ang sinabi ba nito na ang Demon God na iyon ay isang napakapanganib na individual, ngunit sinabi ni Kang Soa sa kanya na ang demonic cult leader ay maaaring hindi magpakita dito, sabi naman nito na totoo ang sinabi niya ngunit hindi maganda ang mangyayari kung sakali. Sabi naman nito na huwag na niyang alalahanin pa ang tungkol doon dahil hindi naman sila mapupunta sa isang labanan kung sakali.
Dahil dito ay napatanong naman ang Vice Chief na kung may plano bang tumatakbo sa kanyang isipan. Sabi naman nito na ang hiniling ng mga ito sa kanya ay huwag hahayaan ang ibang mga martial artist na makadaan sa lugar na ito. Mayroon silang 5,000 matatapang na mandirigma ng Great Hung Clan dito, kaya naman ay kahit ang mga ito ay mga martial artist ay sino naman ang nanaisin na magsimula ng pakikidigma sa kanila. Dagdag pa niya na kapag ang kanilang mandirigma ay nagpaulan sa mga ito ng mga palaso, ay ang kalangitan ay magiging kulay itim gawa ng mga palaso sa kalangitan. Kaya naman ay tinanong niya ang Vice Chief na kung talaga ba na naiisip nito na mayroon silang lakas ng loob para labanan ang kanilang hukbo. Masaya naman na napasabi ang Vice Chief na kung ganun ay intensyon lamang nito ang takutin sila palayo. Naagad naman na sinang-ayunan ni Asara at sinabi na hanggat hindi sila napupunta sa direktang alitan sa mga ito, ay hindi nito naiisip na ang tinatawag nilang Demon Lord ay magtutungo dito upang labanan sila. Sabi naman ng Vice Chief na hindi na ito mag-alcala ng kahit na ano sa kanya kung ang lahat naman ay naaayon sa kanyang plano. Ang kanilang tribo ay makakatanggap ng 3,000 mga tupa gaya ng kung ano ang ipinangako sa kanila ni Kang So anang walang natatamong mga pinsala. Masaya naman na napasabi dito si Asara na gaya nga ito ng isang kasabihan, ang patamaan ang 2 ibon gamit lamang ang isang bato. Nang bigla naman silang napahinto dahil sa may kung sino ang nagmamadali na magtungo sa kanila. Sabi nito na mayroong armadong puwersa ang patungo dito at halos nasa 600 ang mga ito mula sa Timog Kanluran, at ang layo nila ay halos nasa 8 kilometro na lamang. Agad naman na napatanong si Asara na kung ang mga ito ba ay ang ibang mga tribo. Pinagpapawisan naman itong sumagot at sinabi na ang mga ito ay mukhang mula sa Zhongyuan. Sa narinig nito ay bigla naman siyang napahinto at napasabi na mukhang ang mga parating ay maaring ang demonic cult. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lugar naman ng ating bida, ay mabilis na umaabante ang mga ito papasok ng teritoryo ng Great Hung Clan sa malawak na kapatagan. Ngunit nang malapit na ang mga ito, ay agad naman na nag-utos ang ating bida na hihinto na muna sila dito. Kaya naman nang tumigil sila sa pag-abante, ay napatanong ang Grand Guardian kay Xian Yuwun na kung mayroon bang problema, nang bigla naman na may naramdaman ang Grand Guardian na malakas na pagyanig. Kaya naman ay malakas na napatanong si Heobong na kung ano naman ang nangyayari ngayon at kung bakit sila nakakaramdam ng malakas na pagyanig ng lupa. Agad naman na napasigaw ang ika-6 na elder ng demonic cult na si Elder Mungmo na mayroong mga papasugod sa kanilang unahan. Matapos na magsisugod ng buong hukbo ng Great Hung Clan, ay agad naman na bumuo ang mga ito ng isang formation, kung saan ay nagawang harangan ang harapan ng grupo ng ating bida. Napasigaw naman ang Young Master ng Sea Ice Palace at napapasabi na bakit naririto ang mga ito, at kahit na ang mga ito ay mga ganid, ay kung hindi naman ito patungkol sa digmaan sa pagitan ng mga tribo sa kapatagan, ay hindi magtutungo ang mga ito bitbit ang kanilang buong hukbong pangmilitar. Sa isip naman ni Heobong ay napapasabi siya na mukhang ang Young Master ng Northern Sea Ice Palace ay sigurado siya na walang kahit na anong karanasan, at mukhang hindi nito inaasahan ang mga ganitong mga pangyayari sa kanilang ginagawang paglalakbay. Habang naghaante naman ang mga ito, ay napasabi si Asara na ang mga ito ay agad na nagpunta ng wala pang isang araw, kaya naman ang ibig sabihin lamang nito na kaunting oras lamang ang kanilang masasayang dito. Sabi naman ng Vice Chief na kung sakaling nauna lamang ang mga ito bago dumating ang Orthodox Murem Alliance, ay maaring ang mga ito ay napayagan na makadaan depende sa halaga ng kanilang ibabayad. Sabi naman ni Asara na tama siya at malas lamang ng mga ito, kaya naman ay maganda na ipabalik na lang nila ang mga ito kung saan man sila nanggaling. Kaya naman ay agad nitong tinawag ang isang mandirigma na si Buchoy, at inutusan na sabihin ito sa mga dumating na hindi sila maaring dumaan at makalagpas sa lugar ng kapatagan kaya naman ay maari na silang bumalik sa Zhongyuan, at sabihin din ito na kung hindi sila atras at babalik, ay maaring mapaslang ang kanilang mga ito sa mga espada ng kanilang mga magigiting na mandirigma. Matapos ay agad naman na itong kumilos, at sumigaw ng malakas at sinabi na makinig ang grupo ng ating bida. Sabi nito na sila ang Great Hung Clan, ang magiting na madirigma ng kapatagan, at siya ay si Buchoy at siya ay nagsisilbi sa kanilang dakilang pinuno.
ang dakilang si Chief Asara, at ito ay ang kanilang lupain kaya naman ay walang lugar para sa mga taong labas ang malayang magtungo sa lugar na ito. Sinabi pa nito na maari na silang umalis at bumalik sa kung saan man sila nanggaling, at ito lamang ang kanilang una at huling paalala, at kung hindi babalik ang mga ito ngayon din na mismo ay mapipilitan silang paslangin ang mga ito gamit ang mga sandata ng kanilang magigiting na mandirigma. Dahil dito ay napasabi na lang ang young master ng si Ice Palace na ang Great Hung Clan ay ang clan na namumuno sa buong kapatagan, at ang mga ito ay lubhang napakapanganib na puwersa. Maging ang Grand Guardian ay napasabi din sa ating bida na ang mga ito ay napakadami upang magawa nilang kalabanan, na sinang-ayunan din ng ika-6 na elder ng demonic cult at sinabi na matatalo sila dahil sa kakaunti lamang ang kanilang tao na maaring lumaban sa mga ito. Sa isip naman ng ating bida ay napapasabi siya na ang bilang ng mga ito ay 100 beses na mas malaki kumpara sa mayroon sila, at isang pagsasayang ng enerhiya at mga tauhan ang paglaban sa lugar na ito. Kaya naman ay tinanong nito ang nanomachine na kung makakaya ba nitong analisahin ang kanilang mga lengguwahe. Agad naman na tumugon ito at sinabi na ang kanilang pananalita ay nahahawig sa mga Mongolian, at maari niyang maisalin ang mga ito. Agad naman na sinang-ayunan ito ng ating bida. Matapos ay nagumpisa na sa pagsalin ang nanomachine ng Mongolian Cyrillic sa utak ni Qian Yuwun, matapos ay narinig nito ang sinasabi ng lahat ng mga mandirigma ng Great Hung Clan at pinapaalis sila ng mga ito sa kanilang lugar, at tumakbo na lamang sila bago pa nila sila paslangin. Dahil dito ay napasabi na lamang siya na sinasabi ng mga ito ang lahat ng kanilang naisin dahil sa pag-akala na hindi nila naiintindihan ang kanilang mga sinasabi, at hindi nais ng mga ito na makipaglaban bagkus nais lamang nila na itaboy sila at hindi padaanin. Kaya naman ay agad itong umabanti, at malakas na nagsalita at sinabi na makinig silang lahat na mga miyembro ng Great Hung Clan. Sa lakas ng boses na pinakawalan ni Qian Yuwun ay bigla naman na natigilan ang mga ito at napatikip sa kanilang mga tainga dahil sa sakit na nararamdaman nila, at base sa kanilang nararamdaman ay para na itong sasabog. Gulat naman ang young master ng si Ice Palace at napapatanong na kung sa papaanong paraan nito nalaman ang kanilang lengguwahe. Matapos ay sinabi ng ating bida na siya ay ang pinuno ng Great Heavenly Demon Divine Cult, at ang kanyang pangalan ay Qian Yuwun. Sa narinig naman ng Vice Chief sa pangalan nito ay napasabi na lamang siya na mukhang ito na ang tinatawag nilang Demon God. Maging ang pinuno ng mga ito na si Asara ay galit na napapatanong na kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayari, dahil ayon sa sinabi sa kanila ni Kang Soa, ay hindi ito magtutungo sa lugar na ito. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi na alam niya na ang lupaing ito ay ang lupain ng Great Hung Clan, at naghanda siya ng mga handog upang magpakita sa kanila ng paggalang dahil sa hindi sila naparito upang magdulot ng digmaan laban sa kanilang lahat at nais nitong maiwasan ang kahit na anong alitan sa pagitan nila. Sa nangyari ay galit naman ito at napapatanong na mukhang ang taong labas na si Kang Soa ay nagsinungaling sa kanya. Nang bigla naman siyang tinawag ng military captain ng Great Hung Clan na si Okuro. At sinabi na sa tingin niya na mukhang nagsisinungaling ang taong nagsasalita. Dahil sa bakit naman magtutungo ang isang demonic cult leader dito bitbit ang iilang mga tauhan kung hawak nito ang kapangyarihan sa Zhongyuan, ngunit sabi naman ng Vice Chief na sa tingin niya na mas maganda na kung gagawa ito ng desisyon ng tama, dahil hindi pa alam ng mga dumating ang kanilang kaalaman sa sinasabing Demon God. Ngunit para sa dumating at ilantad nito ang kanyang pagkakakilanlan ay sa tingin niya na mataas ang posibilidad na hindi ito nagsisinungaling. Napasabi naman si Asara na kahit pa ganun ay alam ng taong iyon ang kanilang lengguwahe at halata na bihasa ito, puwera na lamang kung may ibang mga tribo sa kanilang lugar ang nakikipagtulungan sa mga ito. Napahinto naman dito ang Vice Chief at sa isip niya ay napasabi siya na maaring tama din siya sa bagay na iyon. Dahil labis na nakapagtataka na ang isang demonic cult leader ay alam ang kanilang lengguwahe. Nang bigla naman na nagtanong ang captain at sinabi na kung ano ang dahilan ng kanyang pag-aalinlangan, at bakit hindi na lang nito siya bigyan ng basbas na mag-utos sa kanilang mga mandirigma, dahil kahit pa sila ay ang mga mandirigma ng Jiangho o ng kung ano paman, ay gagawin niyang mga pagkain ito ng mga uwak. Sa isip ni Asara na mayroong 600 katao lamang ang mga ito, kaya naman ay walang rason upang mabahala sila.
maaring sila ay mga martial artist. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mayroon silang walang hanggan na internal energy at mga stamina, ngunit ang problema ay ang usap-usapan na nakarating sa kanya patungkol sa Demon God. Nagsalita naman ang Vice Chief at sinabi nito na ang hiling lamang nila ay ang makadaan sa kanilang teritoryo at hindi din ito isang digmaan patungkol sa ibang mga tribo, kaya naman ay tinanong niya si Asara na kung kailangan pa ba nilang makipaglaban sa mga ito, nang bigla naman na nagalit sa kanya ang kapitan at tinanong ang Vice Chief na kung kailan pa nagawang matakot ng Great Hung Clan sa kanilang mga kalaban. Nang bigla naman na may dumating, at sinabi nito na kung narinig ba nilang lahat ang sinabi ng taong iyon, dahil siya ay ang Demon God. Dagdag pa nito na ang internal energy na ipinalabas nito gamit ang malakas na pagsasalita ay talagang hindi kapani-paniwala, kaya naman ay hindi nito alam kung gaano kadami ang taglay nitong internal energy. Napaisip naman dito si Asara at napasabi na kung talaga ba na siya ay ang Demon God, dahil kung totoo ang nakarating sa kaniyang balita, ay maaring magdanas sila ng malaking pagkakapinsala kahit pa pinanghahawakan nila ang malaking lamang pagdating sa bilang ng mga mandirigma. Nang bigla naman na nagsalita ang kapitan at sinabihan si Asara na nakakramdam siya ng pagkadismaya dito, dahil sa gaanong kalakas ang martial arts ng mga ito upang magawa siyang matakot ng ganito, kaya naman ay tinanong niya ito na kung talaga ba na naniniwala ito sa lahat ng mga sinabi sa kanya ni Butchoy. Dahil dito ay natigilan naman si Asara at nakaramdam ng kaunting pagkainis. Sabi pa nito na ang mga balita ay talagang laging ginagawang labis lalo pa sa mga taong nagmula sa labas, kaya naman ay hiniling nito na bigyan na siya nito ng basbas upang pasunurin ang 3,000 mga mandirigma. At papaslanggan niya na ang mga ito, na agad naman na sinang-ayunan ng iba pang nakapalibot at sinabi na hindi sila matatakot dahil lamang sa walang kwentang mga balibalita. Sa isip naman ni Asara na mukhang ang mga ito ay hindi natutuwa sa kanyang pag-iisip ng matagal, at mukhang hindi nila alam na ang mga squad na natuto ng martial arts ay laging nasa unahan ng digmaan, kaya naman dahil dito ay tinanong niya ang Vice Chief na si Surachu na kung ang puwersa ba na kanilang kinuha na mula sa Yatak Clan ay nasa likudan nila, na agad naman itong sinang-ayunan. Kaya naman sinabi nito sa kapitan na si Okuro na ngayon ay bibigyan niya siya ng basbas para utusan ang 2,000 mga mandirigma ng Yatak Clan pati na din ang 3 kapitan nito, at kung kampante siya na magagawa niyang manalo dito, ay kailangan niyang maipakita sa kanya ang kumpiyansa na mayroon siya na huwag mawala. Mayabang naman na sinabi nito na hindi niya bibiguin siya bilang ang kanilang chief, kaya naman matapos ay agad nitong inutusan ang 2,000 mga mandirigma na sumugod na, masaya naman na napapasabi si Asara na kung siya talaga ay ang Demon God, ay sapat na ito upang mapatunayan ito sa kanilang lahat. Dahil dito ay agad naman nang sumugod ang lahat sa kinaroroonan ng grupo ng ating bida. Sa nangyari ay takot na napapasabi ang Young Master ng Northern Sea Ice Palace na mukhang nabigo sila na pakiusapan ang mga ito. Kaya naman ay napapatanong ito sa kanyang isipan na kung ano na ang kanilang gagawin, dahil kahit sila ay nanggaling pa sa Jiangho, ay ang diferensya pagdating sa kanilang bilang ay labis na malaki, kaya naman ay napasabi na lamang siya na kung magagawa pa ba nilang marating ang Northern Sea Ice Palace. Agad naman na tinawag ng mga kasamahan nito ang ating bida, at sinabi na hindi sila natatakot, at aatake sila agad ipag-utos lamang niya sa kanila ito. Masaya naman na napalingon dito ang ating bida, at sinabi na maghintay lamang sila ng kaunti, dahil kahit na nabigo sila na makumbinsi ang mga ito, ay mayroon naman siyang kung ano na nais na masubukan sa kanila. Kaya naman dahil dito ay agad na sumang-ayon ang lahat, sa isip naman ni Moongyu ay nagtataka siya at napapatanong sa kung ano naman ang nais na gawin ni Qian Yuun sa mga ito. Habang papasugod naman ang kapitan ay masaya itong napapasabi na ang patungkol sa Demon God, ay isa lamang iyong walang kwenta na mga kwento at sabi-sabi, at ngayon ay ipapadala na niya ito sa impyerno gamit ang kanilang mga palaso, kaya naman ay agad na pinahanda nito ang lahat, at matapos ay nagbigay ito ng isang hudyat upang sabay-sabay nilang pakawalan ito sa direksyon ng ating bida. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nakitang napakadaming mga palaso sa kalangitan ni Qian Yuun, ay agad naman itong nagpalabas ng malakas na chi,
Sa nangyari ay bigla naman na natigilan ang kapitan habang papasugod, dahil sa ang mga palaso ay bigla na lamang na huminto sa kalangitan. Matapos naman na makontrol itong lahat ni Xian Yuwon, ay agad nitong inutusan ang nanomachine na targetan ang lahat na agad naman itong sinang-ayunan, kaya naman ay maya-maya ay agad nang ikinumpas nito ang kanyang kamay, at agad na ibinalik sa mga umatake. Matapos ay napasigaw naman dito ang kapitan, dahil sa nakita niya na tumama na sa kanyang mga kasamahan ang madaming bilang ng mga palaso na kanilang pinakawalan at bumalik sa kanila. Sa nangyari ay matapos niyang mahulog dahil sa tumamang palaso sa kanyang kabayo ay napapatanong siya na kung anong nangyayari, at kung talaga ba na siya ay ang tunay na demon god, nang bigla naman na may tumamang palaso sa kanyang sentido upang magsanhi ng kanyang kamatayan. Habang pinagmamasdan naman ito ni Asara mula sa di kalayuan, ay gulat na gulat itong napapatanong na kung ano ang nangyari, at kung sa papaanong ang 2,000 mga mandirigma ay sandali lamang na napaslang, maging ang young master ng Northern Sea Ice Palace ay nagulat din sa nasaksihan niya dahil ayon sa kanyang mga narinig na ang demonic cult leader ay sinasabing lumipad sa himpapawid at gumawa ng mga thunder strike mula sa kalangitan, at ang mga usap-usapan ay hindi pagmamalabas sa mga kwento, dahil totoong isa nga itong Diyos. Sa kinaroroonan naman ni Asara ay agad naman siyang sinabihan ng Vice Chief na kung siya talaga ay ang Demon God, ay hindi nila dapat na makalaban ito anuman ang mangyari at hayaan na lamang nila siyang makalagpas sa kanilang lupain, na nagmamadali naman na sinang-ayunan ni Asara. Kaya naman ay agad nitong sinigawan si Butchoy at inutusan na sabihin sa mga ito na hinihiling nila ang pag-iwas sa maaring maging sigalot sa pagitan ng demonic cult at sa kanilang clan. Ngunit dahil sa wala itong naging reaksyon sa kanyang ipinag-uutos ay agad niyang nilinggan ito. Sa pagtataka naman ni Asara ay tinanong niya siya na kung ano ba ang nangyari, at dahil parang nakakita ito ng kung ano, nang bigla naman na nagsalita si Xian Yuwon at tinanong ang nasa harapan nito na kung siya ba ay ang kanilang vice chief. Sa isip naman nito habang pinagpapawisan ng malagkit ay napapasabi siya na pinapanood niya ang tao na ito mula pa kanina, ngunit hindi niya napansin ang pagpunta niya sa kanilang kinaroroonan, at nakakasigurado siya na ang halimaw na ito ay magagawa silang paslangin kung kailan man niya naisin na gawin iyon sa kanila. Kaya naman dahil dito ay agad itong napasigaw at nagutos na protektahan nila ang kanilang chief na si Asara, na agad naman na sinang-ayunan ng lahat, at kumilos patungo sa kinaroroonan ng ating bida, na maya-maya pa ay nagawa na nila siyang mapalibutan habang nakatutok ang kanilang mga sandata. Sabi naman sa kanila ng ating bida na sumasakit na ang kanyang lalamunan dahil sa labis na pagsigaw at pagsasalita. Kaya naman ay agad na nitong ikinumpas ang kanyang kamay na may kasamang malakas na internal energy pababa ng sahig, upang ang lahat ng nasa paligid ay mapabagsak at mapaluhod sa lupa, matapos naman niyang magawang mapabagsak ang lahat ng nasa kanyang paligid, ay masaya naman siyang napasabi na mas mainam ito kumpara sa pagpilit sa kanila at pagsasalita.